Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa Health Check Center, opisina ng General Manager. Sumigaw si Jenanshu, Laoyu. Sigurado ka bang maaasahan ang mga taong ni-recruit mo? Bantayan mo silang mabuti. Nangako ako ng parang military order sa bagong boss. Kapag may sablay, lagot tayong lahat. Sabi ni Laoyu, huwag kang mag-alala, President Jia. Mga dating tauhan ko sila sa nakaraang kumpanya. Malawak ang koneksyon nila at mahusay talaga. Magtiwala ka, makakakuha tayo ng kontrata sa lalong madaling panahon. Sabi ni Jenanshu, sige. Pero maging alerto ka. May kutob akong matatapos na ang magagandang araw natin dito sa check-up center. Simula ngayon, mabuting mag-ingat na tayo. Tinanong ni Laoyu, President Jia, mahirap bang kausap ang bagong boss? Sabi ni Jenanshu, akala ko dati mayamang bata lang na bumili ng kumpanya para maglaro, pero kumikilos siya parang veteranong negosyante. Hindi ko siya mabasa. Kaya makinig ka, tigilan muna ang pangungupit. Ayusin muna natin ang performance natin. Sumagot si Laoyu, naintindihan ko, President Jia. Sa gabi, pumasok si Shen Yuan sa coffee shop at sinabi, Nana, nandito na ako. Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, pumunta ako kaninang umaga sa Negatron Mall at binilhan kita ng ilang suit, 2 pares ng sapatos, sinturon, at relo. Sabi ni Shen Yuan, niya at buo ni Business Menswear. Siguradong mahal iyon. Magkano? Sabi ni Chen na, lagpas lang ng 1,000,000. Karamihan ay sa Peter Watch, mahigit 800,000 iyon mag-isa. Sabi ni Shen Yuan, haay, sira ka talagang babae. Gamitin mo sana ang pera para sa sarili mo, bakit mo ginastos lahat sa akin? Halika rito, mahal kong Nana, bigyan kita ng gantimpala. Hinila niya si Chen na palapit at inilagay sa gilid ang mga mamahaling gamit na binili nito. Sabi ni Chen na, huwag nandito rin siksinyo. Kapag nakita tayo, nakakahiyan. Sabi ni Shen Yuan, anong nakakahiya? Halik lang naman ito, Lende, mahinang umbol ni Chen na habang hinahalikan siya ni Shen Yuan. Biglang lumitaw siksinyo. Ate, yung sterilizer, napahinto siya, nanlaki ang mata. Tiningnan siya ni Shen Yuan, hindi makapagsalita. Yuhi. Namula si Chen na. Sinyu di. Umiwas ng tingin siksinyo, namumula ang mukha. 8. Bayaw tuloy niyo lang, sabi ni Chen na, kasalanan mo to, nakita talaga niya. Sabi ni Shen Yuan, 18 na siya, hindi na bata. Darating din ang panahong masasanay siya. Sabi ni Chen na, ni hindi pa nga siya nakikipag-date. Ano bang maiintindihan niya? Kung tatanungin mo ako, parang may kakaiba kay Xinyu nitong mga nakaraang araw. Hindi ko lang maipaliwanag. Tinanong ko na pero ayaw magsabi. Sabi ni Shen Yuan, talaga? Hindi ko napansin, sabi niya habang pinagpapawisan at pilit na nagkakaila, naaalala ang pagkakataong aksidente niyang nakita si Xinyu habang naliligo. Niyakap ni Shen Yuan si Chen na, at marahan niyang sinabi, baka sobra lang ang iniisip ko. Malamang ganoon niya, sagot ni Shen Yuan. Kinabukasan, nagising si Shen Yuan sa kama at nag-isip sa sarili. Kahit tumutulong na ngayon si Xinyu sa CAF, maaga pa ring umaalis si Nana papunta sa tindahan. Talagang masipag siya. Ngayon, makikipagkita ako sa counselor sa bahay niya para talakayin ang human resources. Napakalaking tulong ng kaalamang EMBA na nakuha ko mula sa Hong Kong noong nakaraan. Magkaiba ang teorya at praktika, ngunit dahil nasa kamay ko ang Jingfu Health, kaya kong magsanay at magtayo ng matibay na pundasyon. Ngunit hindi sapat ang pamamahala ng negosyo lamang, kailangan kong matutunan ang mas marami pa. Lumabas si Xinyu sa may pintuan ng banyo at mahiyain niyang sinabi, bayaw, habang namumula ang pisngi. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, hindi ka ba sumama sa ate mo? Sumagot si Xinyu, nag-half-day leave ako. Napansin ko na wala pang plate na may numero ng telepono ang sasakyan mo, kaya noong bumili ako para sa tatay ko, kumuha rin ako ng extra para sa'yo. Wala lang akong pagkakataong ibigay. Sinabi ni Shen Yuan, salamat, Xinyu. Habang inaabot niya ito, hindi sinasadyang dumikit ang kamay niya sa kamay ni Shen Yuan. Mas lalo pang namula si Xinyu. Bayaw, huwag mong sabihin kay ate, hi. Sabi niya bago tumakbo palayo. Nag-isip si Shen Yuan sa sarili, tungkol ba yon sa plate? O may iba pa siyang ayaw ipaalam kay Nana? Alin man doon hindi ko sasabihin kay Nana. Sa ibang tagpo, sinabi ni Limeng, ate, paparating na ba si Shen Yuan? Habang naglalagay ng lip gloss si Counselor Lixiao, sumagot siya, paano mo nalaman? Sinabi ni Limeng, naku.
Isang taong karaniwang hindi nagme-makeup, biglang naglalagay ng banayad na ayos sa bahay, maingat pumipili ng damit at todo bihis. Kahit sino mapapansin yon. Tumingin sa ibang direksyon si Counselor Lixiao, namumula ang mukha. Pupunta siya para mag-aral, sabi niya. Uminom ng malamig na tubig si Limeng at nagtanong, gusto mo bang umiwas muna ako sa kwarto? Medyo naiinis na sinabi ni Counselor Lixiao, hindi na kailangan. Manatili ka lang sa sala. Kung kaming dalawa lang, masyadong halata. Ngumiti si Limeng, ayos, ate, natututo ka na ng masasamang gawin niya. Lalabas kayo at aasahan mo pa akong maging pangatlong gulong. Nakunot no si Counselor Lixiao. Mag-aaral lang siya, anong date? Tinukso pa siya ni Limeng, date yan. Date yan. Ilang sandali pa, binuksan ni Counselor Lixiao ang pinto, suot ang isang maganda at elegante niyang kasuotan. Pasok ka. Napatigil si Shen Yuan sa may pintuan, gulat at namumula. Sinabi ni Counselor Lixiao, bakit ka natigilan sa pintuan? Pasok na, marahan niya itong hinila papasok. Sinabi ni Shen Yuan, Counselor, ang ganda ninyo ngayon. Kung ganito kayo kaganda, paano ako makakapag-focus sa pagbabasa? Sumagot si Counselor Lixiao, tigilan mo ang pagbibiro. Ngumiti si Shen Yuan at iniabot ang isang maliit na kahon. Limeng, para sa'yo ito. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Sinabi ni Limeng, may regalo para sa akin. At ito ay... Ane. Salamat, Shen Yuan. Papasok muna ako at hahangaan ang regalo ko. Ate, Shen Yuan, iiwan ko muna kayo sa pag-aaral nyo. Mababa ang boses ni Counselor Lixiao habang bahagyang pinapawisan. Sinabi ko ngang manatili ka sa sala. Ang batang iyan, ang dali talagang suhulan. Sinabi ni Shen Yuan, halika na, Counselor, simulan na natin ang masayang oras ng pag-aaral. Nangunyapit ang tingin ni Counselor Lixiao. Sinadya mo yon, hindi ba? Sumagot si Shen Yuan na parang inosente, ano? Ayaw ko lang dumating ng walang dala, kaya nagdala ako ng maliit na regalo para sa kapatid niyo, yun lang. Bumuntong hininga si Counselor Lixiao. Sige na nga. Mag-aral na tayo. Mayroon akong ilang aklat sa Human Resources. Alin ang gusto mong unahin? May lumitaw na abiso mula sa sistema. Natukoy ng sistema, nagsimula ng mag-aral ang host ng Human Resources. Upang pamahalaan ang isang kumpanya, kailangang mahasa ang mataas na antas ng pamamahala, mapukaw ang motibasyon ng mga empleyado, at mapahusay ang mga sistema ng kumpanya. Nagpapakita ang host ng kusang pag-unlad na unlock ang Human Resources Panel. Limitadong gawain, matutuhan ang mahahalagang kaalaman sa Human Resource Management sa loob ng isang buwan. Sa pagkumpleto, automatikong ilalagay ng sistema sa isipan ng host ang lahat ng nilalaman ng Ethereum mula sa Renmin University. Nag-isip si Shen Yuan sa sarili, ang Ethereum ng Renmin ay isa sa pinakamahusay na programa sa China. Tunay na prestihiyoso. Malakas niyang sinabi, gamitin natin ito, Human Resource Management. Sumagot si Counselor Lixiao, si Je. Pagkalipas ng kalahating oras, bahagyang namumula ang pisngi ni Counselor Lixiao habang nag-iisip sa sarili. Kung dati ito, matagal nang nanliligaw o gumagawa ng galaw si Shen Yuan. Bakit wala siyang ginagawa ngayon? Patuloy na seryosong nagbabasa si Shen Yuan. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi, Counselor, ano po ang ginagawa niyo? Magpatuloy ka. Namumula si Counselor Lixiao habang sinasabi sa sarili, kakaiba ito, seryoso siyang nag-aaral. Hindi ako naniniwala. Susubukan ko siyang muli. Lumapit si Counselor Lixiao at hinawakan ang braso ni Shen Yuan. Idinidiin ito sa malambot niyang dibdib at sinabi, Shen Yuan. Sumagot si Shen Yuan, Counselor, naparito ako para mag-aral. Ano po ang sinusubukan niyong gawin? Namula si Counselor Lixiao at sinabi sa sarili, ako. Ganito kalapit at maayos pa rin ang asal. Nagbago na ba si Shen Yuan? Ngumiti si Shen Yuan at sinabi, Counselor, pagkatapos ay hinawakan niya ang maliit na baywang ni Counselor Lixiao at idinugtong, kanina. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga binti nito, inangat siya at pinaupo sa kanyang kandungan at sinabi, naglalaro kayo sa apoy. Nang sabihin ito ni Counselor Lixiao, nagulat habang hinahalikan si Shen Yuan, Yilei. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.